lumang kotse madaling masira? Hindi naman. Actually, sa akin sa experience namin dito, mas durable at the same time mas cost effective pagdating sa depende sa lumang kotseng tatayaan mo. Let's say kung mahirap o madali yung pyesa niya or kung mahal, pero compared kasi sa mga bago ngayon na lahat yan may mga sensors, may computer box. So nangyayari konting masira, parang kailangan dadalhin mo sa eksperto. Sa start naman yung interest ng bawat isa. Pag halimbawa, bata ka pa, childhood dream mo yon, magkaroon ka nun, nakita mo once na hinatid ka nung kotse na yun sa school or nakita mong gumulong sa kalye, siyempre pag bata ka pa, hindi mo pa naman kayang bumili ng ganyan. So, na-i-instill sa mind mo na balang araw, someday, magkakaroon din ako niyan. Sa akin, biased ako sa luma. Kasi kung gusto mo halimbawa na mura, at the same time mas madali siyang magamit, pwede naman outright meron ka na. Pero kung gusto mo naman siya na yung tipong kakaiba, tapos at the same time may history kasi bawat isang kotse may kwento yan behind it. Sa pinakang mura, let's say mga old school, dito sa atin sa probinsya, it would take you at least, minsan pag budget mo mga 25 to 50, depende rin kung meron ka makukuha. Meron naman kung medyo mas maedad pa yung kotse, let's say may makukuha pa rin ng mga around 80 to 100. Pero minsan sinasabi ko sa iba na gusto, kumuha lang ng basta kompleto kasi may mga barn find naman Lahat yan, madadaos natin ng pautay-utay. Dahan-dahan. Kasi yung pagre-restore kasi talagang matagal. At saka puhunan din. Dito, mas dyan sa wood and the dash. Pero everything, yung sa upholstery, headliners, carpets, wala namang problema. Dito na natin ginagawa lahat yan. Ito, it's a 1972 Sprinter. Ito yung mga old school. Usually, ito yung mga nasa street, mga drag strip. Ito yon. Papalitan nila yung makina na mas malaki. Pero period correct din yung ginagawa nilang restoration para doon sa kotse nilang binubuo. Pero ito ba ay mapapaganda pa? Oo. Rest assured naman, mapapaganda natin yan. It would usually take at least mga 6 months. Ganun lang naman yung timetable. Brother, anong status na natin dyan? Ito ba? Okay na ito ba? Para pagpunta ni Rafi, okay na. Katakot-takot na overtime ang gagawin namin dito para umabot kami doon sa target natin. Malamang mag-extend kami ng mga oras just for this, para sigurado. Say for example, doon sa kliyente ko namin, nag-start siya magpa-restore sa amin. Ang reaction niya nung una, syempre, he would want na magkaroon din siya ng sarili niyang project. Nag-start siya, nagpadala siya sa akin ng Jaguar. Inayos namin para sa kanya. Tapos once nung natapos na, napadala kami noon sa Vegas. Yun yung biggest leap ng shop nung napadala kami sa SEMA show sa Vegas. And it was built out of love. Lumang sakyan hindi mo iwasan na titirik din. Minsan yan, karoon ng sira. Ewan ko sa mga sakyan na yan, pag nasisiraan, kunwari malapit sa shop, malapit sa bahay, ganun lang ako nasisiraan, pero wala pa namang malayo. Siya nga kanina, nung tumigil na siya, pinilit ko, ayun. Buti na lang, doon na lang sa harap ng kakilala ko rin na talyer. Nakahiram ng gamit. Panganay ko, parang iniidolo niya ako noon. Nung graduate na siya sa high school, wala na akong extra pera noon. So sabi ko, total, ayaw naman niya maghanda-handa. So ito na lang pangano ko sa kanya. Ayun. Pagdating namin galing sa graduation niya, tinuro ko sa kanya, ayun, regalo ko sa'yo. Hindi makapaniwala. Kasi, gumaganong-ganon pa eh. Oh, yan yan, re-restoring ko yan. Gumanon ako sa kanya. So, tuwang-tuwa naman siya.
doon ako natutuwa eh. Na pinapakita nila, na na-appreciate nila. So, natutuwa ako kahit na mahirap i-restore. Kung tutusin naman, kaya ko naman pag-ipunan yung pagre-restore noon, pagpipintura. Pero mas ginusto ko pa rin i-DIY para makita nila kung paano ko pinaghihirapan yung i-restore na yung regalo ko sa kanila. Boss! Ada tayo yung handbrake mo? Oo. Ada, babaling yung handbrake mo. Awang na ron. Paano dito? Yung brake hinasod. Boss, yung handbrake ka, ayun nagtoy. Sir, ano pong nangyari dyan, sir? Ano na ako ng zip oil dun sa may finger niya, sa differential niya. Nawalan ng oil, kaya nag-stuck siya. Paano- Hindi na gumagalaw. Wala na, sira na. Kailangan palitan niya. Nadurog yung bearing niya sa differential doon. So, kaya ka na maghanap ng ulit ng pyesa dun sa katawan. Naging problema lang sa Ford Escort noon, sa pyesa, sa preno. So, sinubukan ko namang kuting-tingin noon, oil seal lang, saka rebanding lang. Yun lang naman naging siran yun. Ibang pyesa na yan. Sa makina, ano lang yung carburetor. So, yun, tinignan ko lang kung paano linisin yung carburetor. Usually dyan, sa restoration, let's say, hindi umaandar yung kotse, once na dumating sa amin yan, initially, mechanical muna kami. Mechanical ang gagawin muna. Engine, under chassis, brakes, para mas maganda, mas ma-entice ka na magpagawa ng sasakyan since umaandar na yung tinayaan mo. Tapos after that, didismantle natin yan. Upon dismantling, tanggalin lahat ng gamit. Number 1 yun, isi-strip down mo yun. So once na na-strip down mo yung kotse, imbis na isi-strip to metal mo siya, at ngayon, ginagamit namin sandblast. After sandblast, ipa-primer yon. Once na naman na primer na yon, saka yun pupunta sa tinsmith. Yun naman yung mas medyo matagal-tagal na process kasi doon na yun yung lalatahin mo lahat ng mga issues ng bulok, lahat yon. After ng finishing, yan na yun, yung sa pagkukumpleto natin ng mga gamit. Pero lahat po ba nung marunong mag-coating ng kotse, pwede mag-restore? Ganon yung nangyayari. Number 1 is interest. Nung nabili ko yung sakyan, tinignan ko yung model ng sakyan. Nalam ko muna yung kung ano yung history nun, saka kung paano nila nire-restore. So, nag-YouTube ako, tingnan ko paano nila nire-restore yung sakyan. Tapos ito yung video na pinapanood ko, paano yung restoration, yung step by step nila. Panay cheap restoration lang ako. Hanggat maaari, kung kaya ko, ginagawa ko. Saka, takot ako sa, sa mga mekaniko rito. Minsan, mga loko-loko ng mekaniko eh. Kung ano nung pinapabili. Tapos yung pyesa nun, may patong pa silang mahal-mahal.